Thank you, Pastor Vernon. Magandang hapon po sa bawat isa. Ngayon po ay ang kauna-unahang linggo ng buwan ng Mayo. Of course, tarrying nights natin. At gayon din po ay ang ating pong komunyon. And I could feel that these things are very significant and very critical in the sense that our communion service and our tarrying nights would be the services na kung saan po mga magulang at kapatid, una idudulog natin sa Diyos ang magiging kinabukasan ng ating pong minamahal na bansa sa pamamagitan ng eleksyon na darating po sa isang linggo. At pangalawa, this is so critical sapagkat alam niyo ho, ako buhat nung magkaroon ng mulat mula kay President Marcos hanggang sa kasalukuyan, mahigit kumulang siguro mga 60 taon na ang dumaan na dapat sana mga magulang at kapatid kung paano ang ating bansa ay nagpasimula ng napakamainam. Way back in the early 60s po yata yun, dapat ho sana ngayon in terms of economy, security, and many things more, ay dapat po ay namamayagpag na ito. Kaya ho, if we're going to miss, uulitin ko, napakahalaga ng ating tarrying nights sa buwang ito at ng ating pong komunyon. Wala na akong alam na panalangin na kung saan ay maaari pa po nating gamitin o ipanalangin nang sa ganoon ay tumugon ng Diyos sa ating pong mga kahilingan with regards to our nation. Walang isang Kristiyano na totoo na hindi nagkakaroon ng kabigatan sa kanyang minamahal na bansa. Ang tunay po na Pilipino ay yung Pilipino na may takot sa Diyos. At ang nasa puso niya din ay ang kapakanan ho ng kanyang minamahal na bansa. Kaya ho, if we're going to miss this moment that God is availing in behalf of you and me, palagay ko ho mga magulang at kapatid, without any exaggeration, maghihintay na naman tayo ulit. Maghihintay na naman tayo ulit ng isang dekada, isang henerasyon po pala. It's not a decade. Maghihintay na naman tayo ng isang henerasyon. And that is a sum total of about 40 years. Ako ho mga magulang at kapatid, sa darating na eleksyon ay 56 na taong gulang na. Huwag niyo kakalimutan birthday ko sa eleksyon. Destiny yan, destiny. Hindi coincidence yan. Niloob ng Diyos. Abay, may pagkapropeta din naman ako Nagbuhat na ng sariling bangko sa darating ho na eleksyon, mga magulang at kapatid, we would like to maximize the moment that God is availing in behalf of you and me. Kaya po nang sabi ko ho, kung mag-iintay pa ako ng 40 taon, so I would be 96. Hindi ko alam kung sa mga oras na yon ako po'y buhay. Kasihan nawa ako ng Diyos ng mahabang buhay kasi marami pa tayong gustong gawin sa ating Panginoon. Pero ho, I do believe the moment is now. Sabi po sa Isaiah 60 verse 22, a little one has become 1,000, a small one a strong nation, and I, the Lord, will hasten it in its time. And I know and I believe that time is now. We have to capture the moment. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sa ibang bahagi po ng ating pong kalsada dito sa Manila ay medyo traffic. Medyo traffic kahit araw ng linggo. So ang ibig sabihin, medyo aligaga ang paligid at yung ibang lugar ay punong-puno ng tensyon. Buti na lang kahapon, nanalo ang Lasal Lady Spikers. Nanalo kami. Sabi ko kay Faith, nung sinamahan ko siyang mag-enroll sa Lasal, sabi ko, Faith, saan ba nagpa-practice dito ang Lady Spikers? Magpapa-autograph lang ako kay Mika Reyes. Buti nanalo. Napakaganda ng laro. Napanood nyo ba? Kayo Bale, volleyball naman Ako hindi ko napanood, Hindi ko napanood. Kasi pag napanood ko, tsak, panalo Ateneo. Hindi na ako nanood. Marami kasi magsisipag-graduate. Yung shining star natin, si Alyssa Valdez. Kahit hindi nag-champion at huling term niya na. 4th year na siya After this event, graduate na siya. Pero sayang, yung exit niya, hindi sila champion. Pero sa kabila, yung tatlong star ng Lasal, sports muna tayo bago politika.
yung 3 star ng Lasal, nagagraduate, they will have a graceful exit. Napakaganda ng exit nila kasi champion sila. Pero ganoon pa man din ho, as far as Alyssa is concerned, si Alyssa Valdez na 2 beses naging MVP sa women's volleyball ng UAAP, the star will always shine in the dark. Kahit talo sila, yung potential po naman yan ay malaking-malaki pa sapagkat napakahusay. I have never seen a lady volleyball player na kung pumalo ng bola ay parang kabayo. Kaya alam ko malaki pang ina. So, kahit pa paano yung tension ay nabawasan at alam ko makakatulong ito nang sa ganoon ay mai-set natin yung ating dapat na iset sa darating po na eleksyon. Now, for those of you who are praying, and for those of you who are preparing, and for those of us who would like to have a knowledge and understanding kung paanong yung ating pong magiging boto ay gagabayan ng Diyos, I want us all to be God-directed. At ang pinakasusi po dyan ay ang salita ng Diyos na buhay. Kung ako lang, huwag na kayo masyadong magbabasa ng mga Facebook ninyo. Kasi sa Facebook, nagmumurahan na yung iba at hindi healthy po, mga magulang at kapatid. Now, I don't have any Facebook. Yan po'y totoo. Wala akong email ad, wala akong Facebook. The only Facebook that I have is none other than the book, and I paste it every day. This is my Facebook. Ang sabi ng Panginoon, this book of the law shall not depart from your mouth, but you must meditate on it day and night and day. Kaya kung ako lang ang aking may papayo sa inyo, instead of overly involving in your Facebook, why not spend most of your time in the book? At kapag kayo po'y nagbigay ng malaking pansin sa salita ng Diyos, maging sa inyong magiging pagboto, sino man ang ating iboto, you will be God-directed. Sabi po ng Panginoon, some trust in chariots and others trust in horses, but we will always remember the name of the Lord our God. Ang pagtitiwala natin ay wala sa tao. Ang pagtitiwala natin ay nasa Diyos. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Come on, give Him the best clap of praise. With this in mind, buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat ng unang Samuel, pangkat 8. 1 Samuel chapter 8. Before we move on and go to some specifics and particulars, nais ko lang po na sa mga oras na ito, mag-lay down ng isang foundation kung paanong makikita natin kung gaano napakahalaga at napakamakabuluhan yung ating gagamiting exercises na po when you cast your votes on May 9 and exercise your rights as a citizen in our democratic process, you would know for sure, brothers and sisters, that it is not a small thing in the eyes of God. Little is much when God is in it. Marami ko kasi nagtatanong sa akin, Pastor, meron ba kayong i-endorso? Kung wala man kayong i-endorso, kami ho'y nananalangin at kami po'y nagsasaliksik kung paano kami magagabayan upang bumoto ng tama. Kasi sabi nila, you have to vote intelligently or wisely. You have to vote, praise the Lord, with conviction. And you have to vote conscientiously. Bumoto tayo ng may katalinuhan, bumoto tayo ng may conviction, bumoto tayo na merong maayos na konsensya. That way, alam mo, nanalo man o hindi yung binoto mo, ang mahalaga, sinamahan ka ng Panginoon. Yun ang mahalaga. Kanina hong second service, sa aming communion service, one thing that I have felt, brothers and sisters, is the blessed assurance that God has been with us. Ano man ang mangyari, hindi kakalimutan ng Diyos ang pangako niya sa kanyang mga anak. Amen? It will always prevail. Purihin po ang ating Panginoon. Now, let's take a look at 1 Samuel chapter 8, aklat ni unang Samuel, pangkat 8, mula talatang 1. From verse 1. Now it came to pass when Samuel was old,
that he made his son judges over Israel. The name of his firstborn was Joel, and the name of the second was Aviah, and they were judges in Beersheba. Verse 2, but his sons did not walk in the ways of the Lord. They turned aside after dishonest gain. They took bribes and perverted justice. Napaka-relevant ho ng mga talatang ito. No po? 1 Samuel chapter 8. Nasa verse 3 na po tayo. His sons did not walk in his ways. They turned aside after dishonest gain. They took bribes and they perverted justice. Kung inyo pong mapapansin, basically, itong mga bagay nito na binanggit dito ng mga corrupt. Now remember, our nation is poor, not because we lack resources. Inggit na inggit sa atin ang mga Hapon. At ang China, gusto nilang kunin yung ating mga karagatan kasi alam nila may kayamanan dun eh. Ang Amerika may interest din sa atin. So, mapa-Asian na bansa at superpower, no? Interesado sa ating bansa. Bakit? Kasi ho, Mindanao lang, napakayaman. Kahapon sa isang kasal, yung mga magulang nung lalaki na ikinasal, mga taga South Cotabato, no, ako'y magpasalamat sa kanila at congratulate ko sila at nakipag-usap ako ng konti for fellowship. Abay, mga pangkaraniwang mga mamamayan. At ang nasabi ho sa akin kahapon, sila daw po ay merong minahan. May minahan. Imagine mga pangkaraniwang mamamayan, may minahan sa South Cotabato. Sabi ko, buti po, hindi nagkaka-interes ang gobyerno dyan sa minahan ninyo. Hindi, sabi nga, may mga baril kami. So, yung philosophy, no, survival of the fittest din. Pero ho, napakayaman talaga ng ating bansa. And to me, it is not an exaggeration. No? I have seen the world somehow. Kahit papaano po, by means of the grace of God and the ministry, I have seen the world. Nakita ko na po, kahit papaano, modesty aside, ang buong mundo. And I have not seen it just twice. I have seen the world more than 5 times. Mapalugar, mapatao mga magulang at kapatid. Maging panahon, kahit ang ating weather dito, dalawa lang, dry and wet. No, napakaganda ho mga magulang at kapatid. It was such a paradise. Kaya po, hindi pa huli. This is our moment. At kailangang i-capture na natin yung pagkakataong ito. Pero ganun pa man din ho, napakabigat ng hamon na ating kinakarap. Itong mga pinagagawa ng mga anak ni Samuel nito. Imagine ha, ang aklat po ng Samuel ay bahagi ng mga hukom. And of all the judges who rule in the nations of Israel during the time of the judges after the patriarchs, no? In particular after Joshua, of all the judges combined, the greatest judge and lawgiver and prophet is none other than Samuel. But unfortunately, one of the saddest part of his family is that yung kanyang mga anak hindi sumunod sa yapak niya. Naging mga kurap. Take a look at what they're doing. Sabi po rito, dishonest gain. They took bribes and they perverted justice. Kapag pinagmasdan nyo yung ating justice system, no, si Tatay Visconde, namatay na punong-puno ng kabigatan, naubos ang pamilya, pero kahit isa sa sinumang pumaslang sa kanyang mga mahal sa buhay, ay hindi man lamang ho yata napakulong o nakulong o nanatili sa kulungan. He died miserably. He died miserably. At hindi lamang po siya, marami pa mga magulang at kapatid. At yung pong mga suhulan, it is not just systemic in our country, it is structural. Evil is structural. Wala yata hong sangay ng ating pamahalaan na para hindi pa tatakbuhin ang iyong dokumento kung hindi ka manunuhol. Mula sa mga lisensya hanggang sa mga malalaking transaksyon, mga magulang at kapatid. At ang nakalulungkot pagka nagkapalitan ng mga pamamahal at tagapangasiwa, palit lahat ng sistema. At dahil po dito, minsan nagugulo ang tao. There is no consistency, there is no continuity. Dishonest gain. How much is too much? Nung daw hong
dumating yung bagyong Yolanda at hindi lang ho yung Samarang naapektuhan o Tacloban. Kasi kahit papano naramdaman din natin yung malakas na ulan at ilang probinsya dito sa Luzon ay nabaha. May isang lugar, mga magulang at kapatid, sa kanilang lalawigan, sa bakuran ng tagapamuno, walang pinapasok na tao. Bakit ho? Ang daming mga pera ang nabasa at pinatutuyo sa kanilang bakuran. Hindi nila pwedeng i-deposito sa bangko kasi may money laundering. Kaya tingnan nyo yung mga ampatuan, no? Yung mga ampatuan may mga kanya-kanyang bolt sa kanilang mga tahanan. Bakit? Sa dami ng pera. Alam niyo ho, yung gagastusin sa eleksyon, kung yan ay pamamahagi lang sa tao ng may katalinuhan at pantay-pantay, walang Pilipino na magugutom. Yung gagastusin lang sa eleksyon. You could just imagine, isang minuto o 30 seconds na advertisement sa TV, it will cost you from 100,000 to 1 million. Basically, yung 30 seconds yata, 100,000. Pero kapag ang network ay sikat at ipalalabas yung advertisement mo sa prime time, sa oras ng balita ng 6:30 at ng 9 ng gabi, palagay ko ho, every 30 seconds will count 1 million. Use your imagination. Hindi lang naman isang kandidato na kung mag-advertise ay sunod-sunod. Ang dami nila. Imagine mo gano'ng karaming pera yon. Dishonest gain, bribery, and perverted justice. Hello, are you there? Now, kaya ko po ito sinishare kasi alam ko, yung panawagan ng ating ministeryo, it has gone beyond the four wall of the church. Walang JR na walang kabigatan sa bansa. We are engaging in the society. Amen? And we do want to engage. Purihin po ang ating Panginoon. Verse 4 and 5. Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. And they said unto him, Look, you are old, and your sons do not walk in your ways. Now make us a king to judge us like the nations on the face of the earth. Ang kanila pong kahilingan ay magkaroon sila ng hari. Make us a king to judge us like all the nations on the face of the earth. Now, what is the context of all this? Ang Panginoon po ay very much consistent, mga magulang at kapatid, sa kanyang pamumuno. At ang paraan ng pamumuno ng Diyos ay hindi demokrasya. Ang tao po ang lumikha ng demokrasya. It came from the Greek Hellenization. If you have read the Republic of Plato, dito ho nagsimula, mga magulang at kapatid, ang panuntunan po na ito. Somehow, it has become a blessing kasi ho, mga magulang at kapatid, na-quantify ito ng mga bansa na maayos. Take for example, America and Great Britain, which are champion of democracy. But as far as God is concerned, His form of government is not democracy. It is a theocracy. Meaning to say, ang Diyos ang maghahari sa kalagitnaan ng kanyang bayan. At ang magiging panuntunan ng kanyang paghahari ay magbabangon siya ng isang tao. Take for example, Moses. Si Moses ho, ay pipili ng 12 na makakasama niya. At mula sa 12 ito, meron pang susunod na hanay 70 na magiging mga tagapangasiwa at katulong. At sa pamamagitan ho ng vision at direksyon na ipamamanhik ng Diyos sa lideratong ito, praise the Lord, may sasakatuparan ang plano at ang kalooban po ng ating Panginoon. Now, for the very first time in the history of this nation, they don't want theocracy anymore. Gusto nilang matulad, mga magulang at kapatid, sa ibang mga bansa na nakikita nila sa kanilang mga paligid. At dahil po rito, nagsimula na ang malaking pagbabago sa kanilang minamahal na bayan.
Sabi ho sa mga susunod na talata, pick it up from verses 6 to 10. Mula sa talatang 6 hanggang 10, basahin po natin. But these things displeased Samuel when they said, "Give us a king to judge us." So Samuel prayed to the Lord. Verse 7, and the Lord said to Samuel, "Heed the voice of the people in all that they will say to you, for they have not rejected you. They have rejected me, that I should not reign over them." Now, that is a very, are you there? Hello, are you there? That is a very powerful words from God. Sabi ng Panginoon kay Samuel, "Samuel, dinggin mo yung sinasabi nila. Ibigay mo yung hinihiling nila. Pero tandaan mo, hindi ikaw yung nire-reject nila, kundi ako mismo." They don't want me to rule over them anymore, ang sabi po ng ating Panginoon. That's why they are not rejecting you, they are rejecting me. Verse 8, according to all the works which they have done, since the day that I brought them out of Egypt, even to this day, with which they have forsaken me and served other gods, so they are doing to you also these things. Now therefore, take heed to their voice. However, you will solemnly forewarn them and show them the behavior of the king who will rule over them. Now, what I'm reading to you is just the reality. Many years prior to this, the Lord has already anticipated. Alam na ng Diyos, mga magulang at kapatid, na darating ang punto't pagkakataon na ang kanyang mga anak ay matutulad sa ibang mga bansa. Hihiling sila ng magiging tagapamuno nila. Kaya noong pa man din ho, noong panahon ni Moses, doon sa ilang na lugar, it is theocracy. At dahil in-anticipate ng Diyos na darating ang araw at pagkakataon, when they settle in the land, they will be asking for a king. Doon pa lang ho sa Deuteronomy, and we will come to that later. We will dissect it. Ibinigay na ng Diyos ang mga panuntunan sa pagpili kung sino ang gagawin nilang hari. And that is the most biblical pattern ho, mga magulang at kapatid, na pwedeng maging instruction at guidelines nating lahat. Remember this, by context, iba ang context ng mga Israelita. Because during that time, the Lord is building up a kingdom. He is setting up a kingdom, the nation of Israel. Pero ganun pa man din ho, nations will come and go. Form of governments will come and go. But there are some basic things in the scripture that remains up until today for you and me to consider, brothers and sisters, on how are we going to vote conscientiously, wisely, and with conviction. Ang mahalaga, alam mo na sinunod mo ang panuntunan ng Diyos, may kapayapaan ka, at alam mo, sinasamahan ka ng Panginoon. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, give Him the best clap of praise. Hallelujah. I'd like to add more. Ano po? I'd like to add more on this. Una ho, ang isa sa mga argument sa mga talatang ito ay yung separation ng church at ng state. In the sight of God, there is no such things as the separation of the church and the state. Sa harapan ng Diyos, hindi magkahiwalay ito. Sa aklat po ng mga awit, pangkat 11, talatang 3, sabi po ni David, if the foundations are destroyed, what could the righteous do? Kapag ang pundasyon ay sira na, ano pa ang pwedeng gawin ng kahit isang matuwid na tao? Tatlo po ang bumubuo ng pundasyon ng isang bansa. Una ay ang pamilya, pinakamahalaga sa lahat. Pangalawa ay ang simbahan. Pangatlo, mga magulang at kapatid, ang gobyerno o ang pamahalaan. Although these three are distinct, they are inseparable, entirely interconnected with each other. At alam niyo ho, mga magulang at kapatid, itong nagsisilbing pundasyon ng isang bansa. The basic unit is the society, but also it is the highest institution that God has ordained.
And it is the basis for every civilization, gaya ng sinasabi ko sa kasal. It is the heart of every national strength because everything emanates from it. To succeed in any other capacities of life, but to fail on this one thing, to fail in the family, is to fail because there is no substitute for it. Ang simbahan naman po, yung totoong simbahan na hindi reliyon, it is the pillar and the ground of truth. Ito yung pundasyon at haligi ng katotohanan. Ano ang implikasyon nito? Ang ibig sabihin, darating ang araw, lahat ng bagay na pwedeng mayanig, yayanigin ng Diyos. Sinabi yan ng Panginoon, there will come a time that He will not just shake the heavens, He will also shake the earth. Dati-rati ho, pagka nagtayo ka ng building, 25 years ago, nung magtayo tayo ng building, ang lakas ng pundasyon ay sinusukat lamang ang magnitude 6 to 8 na lakas na lindol. That was 25 years ago. Ngayon ho, iba na ang mga lindol. Ang sukatan ng pundasyon ngayon, kapag naglatag ka ng pundasyon sa pagpapatayo, ay magnitude 9 to 11. At yung magnitude 11 ho, at tatagal ng 30 seconds, end of the world na yan. Palagi ko kahit mga building sa Makati, pag magnitude 11 at tumagal ng mahigit 30 segundo, walang bato na mananatiling nakapatong sa kapwa bato. Name it under the sun. Walang bagay sa mundong ito na hindi nayayanig sa panahong ito. Ekonomiya, politika, military. Come on, name it. Kaya alam niyo ho, hindi lang natin basta pwedeng pagkatiwalaan yung ating mga bank account. Hindi nyo lang basta pwedeng mapagkatiwalaan yung ating pong mga trabaho. Hindi mo basta mapagkakatiwalaan lang yung mga negosyo. Because everything that can be shaken will be shaken. Lahat yayanigin, lahat mayayanig. At isa lang ang sinabi ng Diyos na may katiyakan na anumang pagyanig ang dumating, mananatiling matatag. At yun ay ang bato na hindi matitibag. Ang kaharian po ng ating Panginoon. Ang gobyerno ay yung istruktura na itinalaga ng Diyos para tumingin sa kapakanan at mga siwa sa kapakanan ng mga tao. The government should be the one that will, the government should be the one as a foundation that is serving the people. Pero alam nyo ho, baliktad dito. You will see it. Doon sa warning na sasabihin ho, mga magulang at kapatid ni Samuel as we move along on this passage. But nonetheless, the emphasis is this. As much as this foundation are inseparable, gayon din ho, sa harapan ng Diyos, the church and the state are one. Hindi Diyos ang lumikha nung provision niyan sa Constitution. Yan ho, hindi likha ng tao because of a given situation. All the way back to the Middle Ages, in the history of the world, Western civilization ho. Especially during the rise of the papacy. At that time ho, yung mga religious leader, ang mga tinaguriang kingmaker. Sila ang nagtatalaga ng hari. At pagdating sa aktwal, napapansin ng mga hari na naitalaga, na ba, mas makapangyarihan pa yung mga religious leader na nagtalaga sa kanila bilang hari. Isa sa kanila na mga hari mismo. Kaya ho, nag-react mga magulang at kapatid ang ilang mga hari. Kasi ang kasabihan noon, ang tinig ng mga religious leader, yun na rin ang tinig ng Diyos. At nung mag-react ang mga hari, if you are familiar with the Magna Carta of Great Britain, written during the time of mga 1214 ho yun, 13th century. At napaka-costly nito. Isang hari nila ang napugutan yata ng ulo o binigti. No, yung isang King James. Bakit? May mga hari na nag-react. At dahil hindi nila gusto na dinidiktahan sila ng mga kingmaker nila na nagtalaga sa kanila bilang hari, nag-react din sila. At sa kanilang reaction, medyo naging exaggerated. At nasabi din nila, ngayon kami na ang masusunod sapagkat ang tinig ng hari, yun na rin ang tinig ng Diyos.
And Magna Carta was established in Great Britain in order to set the parameters and to limit the strength and the power of the monarchy or the king. Hence, the separation between the church and the state was established. Pinaghiwalay yung kapangyarihan ng dalawa. But actually, brothers and sisters, pinaghiwalay sila dahil sa leadership crisis. Hindi malaman ng mga tao kung sino ang susundin, yung bang kanilang hari o yung religious leader na nagtalaga sa mga hari bilang hari. In order, brothers and sisters, to impose peace and order, then, praise God, the separation of the church and the state was established. But actually, before God, it is just one. Kabilang ang pamilya. At alam niyo ho, mga magulang at kapatid, these are inseparable. Now, somehow, the Spirit creeps in up until today. May mga reliyon, mga magulang at kapatid, na napakamakapangyarihan. Sa ating bansa, 2 block ito. May isang reliyon na kung saan, pag sila'y bumoto, kung ano ang ibaba ng tagapamuno, yun ang gagawing boto ng lahat. Ano man tawag doon? Black voting. In a sense, they were saying that they are kingmaker. At sa bawat kasunduan, merong provision. Okay, kayo ang aming iendorso, kayo ang aming dadalhin. Pero, kapag nakaupo na kayo, pwede ba sa Supreme Court, sa 12 o 14 na judges, 7 ang amin dyan. Sa sektor na ito ng pamahalaan, pwede ba itong tao namin ang iupo ninyo? We will guarantee the vote that it will go with you. But nevertheless, these are the condition. Isang reliyon na napakalakas, pero ang inclination, politika. Meron namang isang reliyon, predominantly, they rule in the nation. At inclination ho ay religious. And during the time of the Lord, He made it clear. Ang sabi ng Panginoon, beware of the leaven. Beware of the leaven. Mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. Two religious blocks, the scribes and the Pharisees. At yung pangatlo, yung mga Sanhedrin, mga magulang at kapatid, na kung saan ay may kanya-kanyang koneksyon sa pamahalaan ng Roma. Kaya, yung model na pinakita ng Panginoon, now are you there? Yung model na pinakita ng Panginoon, He did not endorse anyone. He did not incline Himself to anyone. Ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi niya nagawang ipagkatiwala ang kanyang sarili sa sinuman. That's in the Gospel of John. Hindi niya nagawang ipagkatiwala ang kanyang sarili sa sinuman sapagkat alam niya kung ano ang nasa puso ng tao. Therefore, the conclusion is this. On the basis of 1 Samuel 8, I don't believe that the church should make a public endorsement. The church should not make. We will provide guidance, we will pray, we will lead and direct. But the church must not publicly endorse. Emphasis publicly. Kaya kung kayo po'y nakabalita ng mga Christian groups, publicly, tinaas pa ang kamay ng isang kandidato. I think it was very immature. It was very immature. At hindi tama, mga magulang at kapatid. On the basis of 1 Samuel chapter 8, we are not to endorse anyone. Hindi ka pwedeng mag-endorso. Bakit? Kasi Diyos lang ang nakakalam kung ano ang nasa puso ng tao. A few weeks ago, ako po'y naimbitahan sa Bulacan sa kanilang talakayan. Governor and Vice Gubernatorial slate. Inisponsoran po ito ng lahat ng mga mananampalataya at mga kapastoran at Christian networks sa buong lalawigan ng Bulacan. At bago magtalakayan o magdebate, they invited me to come and share. Yung ako'y nasa holding room, nilapitan ako ng isang pastor. Sabi ganun, Pastor, para akong may naalala.
Kamukhang-kamukha ninyo yung isang presidentiable. Kaya nung nasa stage na ako to ease the tension, ang sabi ko dun sa mga tao, wag ho kayong mag-alala. Hindi naman ako taga Makati, taga Maynila ako. Pagkatapos ko pong mag-share at umupo na, nakatabi ko yung incumbent governor ng Bulacan. Tinignan ako mula ulo hanggang paa. Sabi niya, ilan nga ba talaga? May kamukha kang presidentiable. Pero ganun pa man din sabi niya sa akin, Tagalog na Tagalog, Bulakenyo eh. Inaaninag ko kung anong bahagi ng mukha mo ang kamukha naman talaga din ni Secretary Rojas. So obvious kung kanino siya. So ganun no yata lahat eh. Lahat ng nakaupo, administrasyon. No? Now, I'd like to make a caution ho. Kung ako man may mababanggit dito ng mga pangalan, hindi po ibig sabihin ini-endorso ko na yon o personal. I'm just using it for reason of understanding. I don't want us to be subjective. I want to be objective as much as possible. And biblical. Purihin po ang ating Panginoon. Sabi nung isang pastor na tumabi sa akin, lumapit siya habang naghahanda na ako para magsalita. Tinanong ko, Pastor, kayo po ba, saang bayang kayo ng lalawigan ng Bulacan nagpapastor? Sabi niya, Bishop po. Bishop. Ayaw pang patawag na pastor, gusto tawaging Bishop. At pagkatapos, nagkwento na siya sa akin. Alam niyo po ba, Pastor? Kalugar ko si Governor. At ako nagba-Bible study sa bahay nila. Kahit anong oras ng gabi na tumawag ako, papupuntahin ako niyan para lang i-Bible study sila. So, may pagka-arrogant na. Minsan kasi pag hindi mo hawak ang puso mo, ganun, di ba? Pag sinabi mong ako nag-pray, ako nagtaas ng kamay, daig mo pa ang Diyos. Diyos lang ang nagtatalaga eh. Diyos ang nag-uupo, Diyos ang nag-aalis. Sometimes, brothers and sisters, we go beyond the limit. May mga pastor na kung magmalaki, kaya daw nanalo, sila ang nag-pray. Kaya nanalo, sila ang nag-endorso. Pag ganun yung attitude, para kang lumalagay na sa Diyos. Maliwanag na sinabi ng Panginoon, wala sa tao ang kapangyarihan. No one can receive something except that it be given unto him by God from heaven. It is God who ordained authority. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So, publicly, the church must not endorse anyone. Publicly. Siguro merong mga disimuladong pamamaraan with wisdom and with prudence. But nevertheless, we have to be careful in handling it because we don't know what is in the heart of man. Ang kauna-unahang hari na itinalaga ni Samuel bilang hari, as a kingmaker, ang kauna-unahang hari ay si Haring Saul. Sa simula, positionally wise, tama yung puso ni Saul. Pero pagdating sa gitna at sa huli, nabago na ho. At nung si Haring Saul ay medyo naiba na ang landas, Samuel wept much. Umiyak ng husto si Propeta Samuel. In fact, the Bible says, nagkaroon nga ho ng regret si Samuel kung bakit niya inordain si Haring Saul bilang hari. Sapagkat dumating po sa punto, mga magulang at kapatid, yung kasalanang nagawa niya, witchcraft, it is as good as rebellion. Parang nag-rebelde na rin. Debatable pa rin ito hanggang ngayon sa mga Bible scholars. Pero ho, mga magulang at kapatid, tumalikod sa Diyos si Haring Saul. Obedience is better than sacrifice. Ang sabing ganoon ni Propeta Samuel. Alam niyo ho, sa pagbabasa ko ng banal na kasulatan, isa ito sa mga discouragement ng Diyos. Nilikha niya si Eva at Adan, perpekto, nahulog sa kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, muling tumawag ang Diyos
sa pamamagitan ni Enoch. At mula kay Enoch, apo, si Noah ay ibinangon ng Diyos. Sobra na ang kasamaan noon ng tao at kailangan na silang lipulin. And God imposes a judgment. And what is the form of judgment? It was so disastrous. Baha. At inubos ang lahat ng tao sa buong mundo. Ang na-preserve lang ay yung pamilya sa loob ng isang arko. It was a new beginning and freshness as far as God is concerned. And He established a covenant before them. Not long after that, this family again fell into sin. Di po ba dumating sa punto, napainom yata ng sobra si Noah. At nung mapainom ng sobra, nalasing. At nung malasing, nawala ng damit. At yung mga anak, imbis na i-cover yung ama sa kanyang ayos, na very naked, hot, very nude, hindi nagustuhan ng Panginoon. Mula dito mga magulang at kapatid, kumalat ang tao. Blines ng Diyos. At pagkatapos kumalat ang tao, dumating naman yung Tore ng Babel. What's the point that I'm sharing with you? Bakit hindi natin kinakailangang mag-endorso? Hindi natin alam kung ano ang nasa puso ng tao. Sabi ho ni Abraham Lincoln, almost everyone can endure adversity. But if you want to test a man's character, give him power. Because if your heart is not right, pag hindi mo hawak ang puso mo, nagkaroon ka ng kapangyarihan, power will corrupt you. Sabi ho ng taga isang insider sa Malacanang nakausap ko, during the time of GMA, nasabi ng isang presidente, ay totoo pala, na kapag nakatapak ka sa Malacanang, parang ayaw mo nang umalis. Malacanang pa lang ito Ang Panginoong Hesus inoffer sa kanya ang buong mundo. Kung yuyuko ka lang sa akin, sabi ng Diablo, at sasamba, lahat ng ito na napa sa akin ay ibibigay ko sa iyo. Wow! Ang sabi ng Panginoon, praise the Lord, you shall not tempt the Lord your God. It is only God whom you will worship. Praise God. Amen. Kaya kung may mga bagay-bagay po sa ating paligid na medyo naiinggit kayo at nai-insecure, isa lang ang sinasabi sa inyo ng Diyos ngayong hapon na ito, what is that to you? Follow me. Ang pinakamahalaga, binigyan tayong lahat ng pribilehiyo na maging lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos. Tandaan po natin, higit sa mamamayan ng bansang ito, more than a citizen of this nation, higit sa pagiging mamamayan, tayo po yung mga anak ng Diyos. Amen! Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Are you there? Look at the beauty of God. He created the world out of nothing. He just spoke the word. Hindi katulad ni Haring Solomon. Nung itinayo niya ang paggaganda-gandang templo, he built it out of something. He created the world out of nothing. And when He created you and me, there was a deliberation. Nag-usap yung Santissimo Trinidad. Nung likhain ang mundo, ang langit at ang lupa, walang deliberation sa Santissimo Trinidad. Pero pagdating sa tao, nagkaroon ng deliberation. Ang sabi ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, let us made man in our own image. The world was created out of nothing. Sabi ni Job, the Lord hangeth the world out of nothing. But when you and me were created, we were created not out of nothing, we were created out of something. Did you get the point? Dapat makita natin yung identity natin para malaman natin kung gaano yung ating significance. We were created out of something. Kumuha ang Diyos ng alabok. Inihip niya ang kanyang spirito at naging buhay na kaluluwa ho tayo. Kaya ang tao ay spirito, may kaluluwa na ilagay sa katawan. At tandaan po natin, nung nilikha tayo ng Diyos, nilikha niya tayo
mula sa isang bagay, alabok. We were not created just like the world. We were created with something. We came from the dust. Kaya gaano man kaganda ang isang tao, gaano man siya kagwapo, gaano man kayaman, gaano man katalino, tatandaan po natin wala tayong may pagmamalaki, alabok lang tayo. Sabi ho ni Joy nung nag-aaral pa siya ng medisina, Dad, totoo pala, na kapag ang isang tao'y patay na, di mo na alintana kung artista o pangkaraniwang mamamayan. Di mo na alintana kung mayaman o mahirap, kung mangmang o matalino. Kasi kapag ang tao pala'y namatay, pare-pareho itsura nila. Para tayong naagnas na baka lahat. Kaya ho, maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches. Let him that glory, glory rather in this, that he knows God and he understands God. Amen? Kaya ho, pagmasdan nyo inyong mga katabi, anuman ang kulay ng kutis niyan, anuman ang hugis ng ilong, anuman ang itsura ng bibig at ng ngipin, tandaan po natin mga magulang at kapatid, sa ilalim ng krus, pantay-pantay tayong lahat. Higit sa mamamayan, mga anak tayo ng Diyos. That is the greatest title and position that man could ever have. Amen! Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, give him the best clap of praise. What is that to you? Follow me. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, wag mo nang tignan si Juan. Ano sa'yo na hanggang sa pagbabalik ko, buhay pa siya. What is that to you? Follow me. Ang mahalaga, binigyan kita ng pribilehiyo na maging anak ko at maging lingkod ko. Hindi tayo karapat-dapat, ginawa tayong karapat-dapat ng Panginoon. Amen! Amen. Purihin po ang ating Panginoon. That in itself is a miracle. Woo! Come on, go, 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 go! Port service, go! Back here at First Samuel, are you getting what I'm sharing? Are you being enlightened? Sabi ng Panginoon, sige, bigay mo hinihiling nila. Pero ganun pa man din, paalalahanan mo sila, ha? At ibinigay na ng Diyos ang paalala mula sa verse 10. Are you still there? Sabi ng Panginoon, so Samuel told all the words of the Lord to the people. So Samuel told all the words of the Lord to the people who asked him for a king. Inisa-isa niya po, in-itemize niya, verse 11. This will be the behavior of the king who will reign over you. He will take your sons and appoint them for his own chariots to be his horsemen, and some will run before his chariots. He will appoint captains over his thousands and captain over his 50s. He will set some to plow the ground and reap his harvest, and some to make his weapons of war and equipment of his chariots. He will take your daughters to be perfumers, cooks, and bakers, and he will take the best of your fields, your vineyards, and your olive groves, and give them to his servants. Pati pagiging crony, andito na. Sabi ng Diyos, tingnan nyo, pagka nagkaroon kayo ng hari, dapat yung hari ang magsilbi sa tao. Pero pagka humiling kayo ng hari, itong mangyayari, ang tao ang magsisilbi sa hari. Kukunin niya ang inyong mga anak, gagawin niyang mga tagaluto. At hindi lang yun. Pagka humiling kayo ng hari, yung haring yun, lahat ng magagandang lugar sa inyong lugar kanya. Kaya ho, kung may beach kayo, at pupunta kayo sa beach, may makikita kang magandang bahay. Kaninong bahay yun? Ay, kay congressman. Umakyat ka sa taas ng bundok, kaninong bahay yun? Ay, kay mayor. Hello, are you there? The government should be the one that would serve the welfare and the benefit of the people. Civil leaders are servants. Consistent ang Panginoon dyan. Sabi niya sa 12, oy kayo ha, huwag kayong katulad ng mga tao sa mundo. Sila pinaglilingkuran. Kayo hindi. If you want to be great, you must be the servant of all. You know what I have done to you? You call me Master and Lord, he says, and you say, well, for so I am. If I then, your Lord and your Master, have washed your feet,
you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do and obey. Verse 15. He will take a tenth of your grain and your vintage and give it to his officers and servants. He will take your male servants, your female servants, your finest young men, your donkeys, and put them into work. Verse 17. He will take a tenth of your sheep, and you will be his servant. And you will cry out in that day because of your king whom you have chosen for yourself. The Lord will not hear you in that day. Bubuwisan nila kayo. Bubuwisan. Magbabayad kayo ng buwis. Pero pagdating ng araw, tatanungin ninyo, nagbabayad naman kami ng buwis, pero nasaan ang serbisyo? Saan napupunta ang aming mga binabayad na buwis? Are you there? Sabi ng Panginoon, He will take a tenth of your grain. It's not just tithes, it's tax. Alam niyo, huwag niyo lang i-compare eh. Huwag niyo lang i-compare o i-convert. Ang standard of living sa Manila, mas mataas pa kaysa sa ibang standard of living sa mga cosmopolitan na mga syudad sa ibang bahagi ng mundo. Bakit po? Kasi sa ibang lugar, mataas ang ilang mga standard ng livelihood, pero mura ang kuryente, mura ang tubig, mura ang pagkain. At sapat ang sweldo. Dito sa Manila, tubig lang. Ang gagawin ng iba, magnanakaw na lang ng tubig yan. Kuryente. Presyo ng bilihin. Nung mamatay si Ninoy, ang battle cry ni Cory, galunggong. Hindi naman napababa ang presyo ng galunggong hanggang ngayon. Sabi ko, humigit ko mulang 60 taon mula kay President Marcos, Cory Aquino, Ramos, ERAP, GMA, Noynoy, at yung susunod na magiging presidente po natin. So, it's either destiny or dynasty. We have to capture this moment for the glory of God. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, give Him praise. But to no avail, ang lahat ng ito, to no avail. Because from verses 19 to 22, ang sabi po ng Panginoon, nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel. And they said, no! We're going to have a king over us, that we also may be like all the nations on the face of the earth, that our king may judge us, go out before us, and fight our battles. And Samuel heard all the words of the people, and he repeated them in the hearing of the Lord. So the Lord said to Samuel, take heed to their voice and make them a king. And Samuel said, every man go to his own city. Umuwi na kayo. Sige, ibibigay ng Diyos ang gusto ninyo. Binangon niya si Haring Saul, and the prophet wept. Ideally, David was raised up, but still, David fell into the sin of adultery and murder. After David Solomon, positionally, he started right. But nonetheless, in the middle of his rule, na-discarril na rin siya. Tumatayo ang balahibo ko. What happened next? The nation was divided. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, mabubura sa mapa ang bansang Israel. Because of this plea, dahil sa kahilingang ito, muntik nang mabura sa mapa. Kung walang plano ang Diyos at hindi mapagbiyaya ang Diyos, wala ng bansang Israel ngayon. They were divided. And the Lord says, a house that is divided against itself shall not stand. They were divided into two, the northern and the southern. The northern part is called Israel at ang capital Samaria. The southern part, 2 tribo lang yung southern. Yung northern, 10 tribo ito.
The northern part is Israel, capital Samaria. The southern part is Judah, capital Jerusalem. May mga mabubuti silang naging hari, may mga hari na nagiging masama. Pero nung timbangin, judgment was imposed to them. Yung northern part, they were given to the Assyrians. Una silang nabihag, yung northern part. Nabura na nga daw ho sila sa mapay. Yung 10 tribo, hindi yun ang bumalik. Ang bumalik ho ay yung Judah. Yung 2 tribo lang. Kaya hanggang ngayon, yung mga scholars ang sabi nila, saan mo matatagpuan yung 10 tribo? Pagka may eleksyon at gusto mong sirain yung kalaban mo, huhukayin mo lahat ng, sorry for the term, huhukayin mo ang lahat ng mga masasamang amoy. Ilalabas mo yung kirida niya. Kung may anak sa labas, ilalabas mo. Pati yung salin, sayang huli na. Pati salin, ilalabas mo yan. Lahat. Bakit? Mapalabas mo lang yung loopholes. Sa history ng ating bansa, nung maglaban si Quezon tsaka si Aguinaldo during the time of the Commonwealth, hindi baho ang nilabas, kalansay. Gagamitin kasing argumento ni Quezon, yung pag-murder kay Bonifacio, pinahukay ni Quezon yung bangkay ni Bonifacio. Kaya ho, something has to be redeemed in our history. Noong pa man din, may lutuan na eh. Nagkaroon ng eleksyon, kaya nga nagalit si Bonifacio eh. Bakit? Nagkaroon ng eleksyon kung sino ang magiging pinuno. Naloko daw siya, nadaya. Kinort martial. At hinatulang mamatay. Kaya tingnan nyo ang ating bansa ngayon. Sumusunod lang tayo sa ating kasaysayan. Eh. Kung hindi dayaan, patayan, suhulan, and something has to be redeemed. Amen. The church must be the church, the power of number 2. You don't need to be number 1. During the time of Joseph, hindi naman number 1 si Joseph, number 2 lang siya. Ang number 1 yung Pharaoh. And the system was so evil. The system was so evil, it was Egypt. And yet, through Joseph, the will of God prevails. During the time of Daniel, biriin nyo ho, nagpapalit-palit ang administrasyon. Ilang hari ang pinaglingkuran ni Daniel. He was not number 1. He was just number 2. Ang number 1 yung mga hari. Ilang harit kaharian na nagpalipat-lipat at palit-palit. Pero si Daniel na natili at umiimpluwensya, nagtatagumpay ang kalooban ng Diyos. I do believe, brothers and sisters, the Lord is reviving us for that role. Amen! Amen. Purihin po ang ating Panginoon. It is the pillar and the ground of truth. Come on, give Him praise in the house. Hallelujah! I think we can do far more better than that. Come on, once more, the best clap of praise to the Lord. Kaya ho, iingatan natin ang ating mga patotoo bilang mga mananampalataya. Iingatan din natin ang ating mga patotoo bilang isang pamilya. Ingatan nyo rin ang inyong patotoo bilang isang ministeryo. Bakit po? Kasi yung ating mga patotoo, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Yung ating mga patotoo ang magbibigay ng pag-asa sa ating minamahal na bansa. I still believe in the power of the Holy Spirit. Alam niyo ho, sa pag-aaral ko ng kasaysayan, I'm not an authority in history. It is just one of my favorite subject ho. Actually, ang pinakagusto ko talaga literature eh. Especially yung American literature, tsaka yung European at English literature. At dahil ho rito, nahilig ako sa kasaysayan eh. Yung sitwasyon na ating kinakaharap, pag dinignan mo ang history, there are only 2 things that could happen. One is revolution. Take for example, the French Revolution and the Russian Revolution and the Philippine Revolution. The other one is awakening.
yung pagbisita ng Espiritu Santo sa paraan po ng Panginoon na nais niyang gamitin. So, it's either of the two, revolution or awakening. Of course, alam na natin kung saan tayo sa side. Still, we believe what God can do. What He has done, what He can do, and for who He is. God is still on the throne. Amen? He reigns over all. Purihin po ang ating Panginoon. Ang pinakamalapit na tsuri ho, ay yun daw pong 10 tribo na nawala, yung northern part, nag-evolve na sa pamamagitan ng simbahan ng ating Panginoon. Ang sabi ni Pablo rito, one new man, both Jews and Gentiles. Yung mga mananampalataya na hentil at yung mga mananampalataya ng mga Hudyo ay naging isa sa harapan ng Diyos. And this one new man constitute the restoration of the northern part, yung 10 tribo. Yung 2 tribo, which fell into the hands of the Babylonians, after 70 years of captivity, they went back. They were restored back. But it cost them so high. Alam niyo ho, meron silang mga mabubuting hari, may mga masasamang hari, pero nung tinimbang mga magulang at kapatid, judgment was imposed to them. He who does not learn from history, both secular and biblical, is condemned to repeat it. Kaya alam niyo ho, it is not an accident that for such a time as this, ipinanganak tayo sa kaharian ng Diyos na buhay. We are not the silent minority. We are not the silent minority. Suma total, ang kabuuan ho ng simbahan ng Diyos sa buong Pilipinas, no? Yung mga tinatawag na mga tunay na Kristiyano, we are just 3.8%. 3.8% lang tayo. Minorya na minorya, sabi ho nila, it's just a minority. But I tell you, we are not a silent minority. We are a radical majority because the Bible says, 1 plus God is the radical majority. For what reason? We have a prophetic voice coming from the Lord. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Come on, give Him praise in the house. We have a prophetic voice. Sabi ho ng aklat ng mga awit, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Day unto day uttereth His speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone out into all the world, and their words to the end of the world. In them He hath set a tabernacle for the sun, which is like a bridegroom going forth out of his chamber, and like a strong man that runs race. He circuits into the ends of the earth, and there is nothing that is hidden from the heat thereof. Then the Bible says, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Masyado na hong maingay ang Pilipinas ngayon dahil sa eleksyon. Day unto day uttereth speech. Night unto night showeth knowledge. Ngunit sa kabila ng mga ingay na ito, on top of these voices, among many waters, still the Lord reigns. Yung tinig ng Diyos, mga magulang at kapatid, ang mananaig. Oh! Amen! Come on! The best clap of praise to the Lord. Amen! Now, what I've shared with you is the reality. Now, let's take a look at the anticipation of it. Now, I'd like to bring you to Deuteronomy chapter 18. Or chapter 17. Deuteronomy chapter 17. Dito ho, in anticipation for what will take place, it has taken place during the time of Samuel, but in anticipation for what will take place, inihanda na ng Diyos ang bansa kung papaanong mamimili ng magiging tagapamuno nila.
Sa wilderness, it's theocracy. Walang problema. Ang Diyos ang nagahari sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moses. At bibigyan lang ng Diyos si Moses ng mga katuwang niya in order for the vision and the promises of God to be fulfilled in behalf of the man. But in anticipation na pagdating nila sa lupang pangako, magkakaroon ng transition, ganun pa man din ho mga magulang at kapatid, by wisdom and understanding, sinira ng Diyos ang nilalaman ng kanyang puso. Sabi po rito sa verse 14, Deuteronomy 17 verse 14, when you come to the land which the Lord your God is giving you and possess it and dwell in it and say, I will set a king over me like all the nations that are around me. Hello, are you there? Anticipated na ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kapag kayo ay nagsettle na sa lugar na ibibigay ko sa inyo, at doon sa lugar na yon, humiling kayo ng magiging tagapamuno ninyo. And this will be the criteria. No? Dito ako magtatapos. This will be the criteria na kung saan ang sabi ng Panginoon, ang dapat ninyo na italaga sa aking harapan. Verse 15, you will surely set a king over you whom the Lord your God chooses. Hindi umalis ang Diyos sa kanyang panuntunan. Tayo ho, it is because of the form of the government that we have, democracy. We're going to choose our president and our leaders by means of a popular election. Popular election. Yun yung exercises ng demokrasya. Pero ganun pa man din ho, sa Diyos, it is not election. It is selection. Paano mo ito i-reconcile? Ang sabi ng Panginoon, whom the Lord your God chooses. Ganun pa man din ho, mag-eleksyon man tayo, sino man ang manalo, yun ang itatalaga ng Panginoon. Para yung principle na God in a sweatshirt. Halimbawa, nag-aaral ka sa Lasal, si Vernon sa Ateneo nag-aaral, pareho kaming pastor. Pwede bang ako'y dumalangin, Panginoon, panaluhin mo naman ang Lasal? At siya'y dadalangin din, Panginoon, panalunin mo naman ang Ateneo. Sino sa panalangin namin, Jack, ang sasagutin ng Diyos? Ako, dahil obispo ako? Abay, God is a God of justice. Anong principle ang ma-apply? God in a sweatshirt. Hindi tutugunin ng Diyos ang aming mga panalangin. Ang gagawin ng Diyos, mula sa trono, aalisin niya ang kanyang balabal. Magsusuot siya ng jogging pants at sweatshirt. Hindi magre-referee. Manunood siya sa laban. At kung sino ang manalo, di yun ang panalo. Kung sino ang panalo, yun ang panalo. Ganon din po sa eleksyon. We will cast our vote. We will exercise our rights. Kung sino ang manalo, di yun ang itatalaga ng Panginoon. It's up to God whether it is a blessing or it is a judgment. It's up to the Lord whether it is a blessing or a judgment. The provision is 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, turn from their wicked ways, and seek my face, then I will forgive their sins. I will heal their land. Maliwanag na sinabi ng Panginoon, sa oras na magkaroon kayo ng krisis sa bansa, magkaroon kayo ng mga trahedya. Ang tanging dapat niyong gawin ay hindi lumapit sa kung sino-sino. Ang gawin ninyo'y lumuhod kayo at dumulog kayo sa inyong Diyos. And let God hear your prayer. Let God arise in your midst. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hello, are you there? Amen. Come on, the best clap of praise to the Lord. Kahit kailan pa man ho, hindi mayu-unite ang simbahan sa politika.
It is very divisive. That's why the church must not endorse. Kung may endorse man ako, isa lang. Yung isang mayoralty candidate sa Manila, na yung ang pangalan, Asintado. Merong isang tumatakbo eh. Ano pangalan nun? Si Asintado. Yun ang re-recommend ko. Kasi asintado na. Walang talo yun, asintado eh. Hindi, biro lang. Pero nakakatawa eh. Nabasa ko kasi sa pedicab eh. Nabasa ko sa pedicab, sabi si Gabonado Asintado. Sabi ko, ito na lang. Mamaya pag nag-preach ako sa evening service, ito re-recommend ko. Pag nyo kakalimutan na, si Asintado. Ang dami, Ang daming gustong tumakbo eh. Because of desperation eh. Kahit yung nagtitinda ng baseball eh, pwede na rin tumakbo eh. Ang sabi ho rito, balik mo nga din yung just hang it out in verse 15 as we move on. Are you enjoying the message? Verse 15. Yung Deuteronomy 17, deng. Verse 15. You will surely set a king over you whom the Lord your God chooses. Tapos ang sabi po rito, one that is from among your brethren, you will set as king over you. You will not set a foreigner over you who is not your brother. Kaya ho, yung argument kay Grace po, yung argument, uulitin ko, pagka may nabanggit akong pangalan, hindi ibig sabihin yun ang ini-endorse ko. I'm just using it for reason of understanding. Bakit ganun na lang katensyonado? Yung argument kay Grace po, na ang sabi ng ibang mga katunggali niya, di ba nung sumumpa ka para maging American citizen, itinakwil mo? Which means to say you became a foreigner. Both the Bible and the Constitution attest to that. Sabi ng Panginoon, one from among your brethren you will set as king over you. You may not set a foreigner over you who is not your brother. Yan naging argument ho, nag-intervene ang Supreme Court. At alam nating lahat ang naging decision ng Supreme Court, we have to honor it. She will not be disqualified. No, she was qualified to run because of some provisions, brothers and sisters, that was applied in her situation bilang isang, ang tawag doon? Ano yung term na technical? Foundling. No? Nagkaroon ng pag-aaral doon. No? And she was found qualified and acceptable. Now, the point is this, ang punto lang po ito. Parang sa simbahan yan eh. Minsan may mga church na pagka ang preacher, Amerikano, kahit hindi naintindihan ng tao, at tumawag ng altar call, yung Amerikano, nagre-respond lahat. Pero pag ang preacher, Pilipino, mas naintindihan nila, tumawag ng altar call, yung Pilipino, halos walang pumupunta sa harap. Bakit kaya? Nung Amerikano ang nag-preach, hindi naman naintindihan, pumunta sa harap. Nung ang Pilipino ang nag-preach, naintindihan, pero hindi pumunta. Hindi ho colonial mentality lang yun, mental colony. Ang punto lang ito, sabi ng Panginoon, hindi pwedeng banyaga ang maging pinuno ninyo. Bakit? Hindi niya dama. One that must be among you. Pero ganun pa man din ho, maraming cover up dito. The oldest cover up ay yung kay Judas Iscariote. Sabi ni Judas, sayang naman yung pabangong yan. Sana binenta na lang. At yung pinagbentahan, binigay sa mahihirap. Kagad-agad nirepute ng banal na Espiritu Santo. Sinabi ni Judas yun, sabi ng Holy Spirit sa Bible. Sinabi ni Judas, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mahirap, kundi kurap siya. Kumukupit sa kaban. That's the oldest cover-up. Kaya, makikita nyo ang cover-up ng marami. Galing ako sa mahirap. Alam ko kung ano ang mahirap. Naranasan ko yan. At bilang katotohanan, ito nga, naalala ko si Ramon Mitra noon, pinakita pa, nakahuli ng buhaya. Hindi niya alam, yung paghuli ng buhaya, yun ay katatalo niya. Nakakatawa eh. Merong isang senatorial na
Ano yun? Yung buhaya. Kung walang buhaya, ano? Kung walang buhaya, sa inyo ang biyaya. Ito ano lang, joke only. Kung walang buhaya, sa inyo ang biyaya. Pero yung retrato niya, laki-laki, mukhang buhaya eh. Ano ba? Ay, kung walang buhaya, mukhang buhaya, laki ko. Biro lang. Kung gusto niyo, boto niyo rin. Pero huwag niyo kakalimutan na si Tess Daman, Kristiyano yan. Hindi endorsement yun. Announcement. Hindi, nasa isang bakuran naman tayo eh. Ano ba yan? Naka-tape? June? Off the record yan ha. Buburahin yung kung walang buhaya tsaka yung ano. Baka malibel ako dito. But did you get the point? One from among your brethren, you will set as king over you. You will not set a foreigner who is not your brother. For that reason, hindi niya dama. Pero ganun pa man din ho, napakaraming cover up dito. Kaya alam niyo ho, matatalino na ang mga Pilipino sa pagboto ngayon. Alam nila kung talagang mahirap ka. Alam nila kung talagang galing ka sa mahirap. Alam nila kung meron kang malasakit sa mahirap talaga. Alam na ho. Hindi lang tayo matatalino, may takot pa tayo sa Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Woo! Amen! Next, brothers and sisters, is verse 16. He shall not multiply horses for himself, nor cause the people to return to Egypt to multiply horses. For the Lord has said to you, you will not return that way again. Ano po ang ibig sabihin nito mga magulang at kapatid? Ang ibig sabihin lamang po nito, dapat yung magiging tagapamuno natin, hindi masyadong magtitiwala sa militar. Chances are, kung gano'n ang magiging inclinasyon, kasi ho, yung mga chariots at horses, yun yung technology ng gyera ng unang panahon. Yung militar, alam nila ang kanilang role. Kagabi ho, pinapanood ko si Senator Gringo Honasan. Ini-interview siya. At nung i-discuss yung nangyari noong 1986, kahit noong 1986 during the EDSA Revolution, kasama siya sa mga nagsipag-aklas against the dictatorship during that time. Ang mga sundalo pala, it was very clearly defined to them that in spite of what they have done, siya personal, 1986, pagkatapos sinundan pa nung kay Cory. Nag-alsa rin siya kay Cory. Is it justified? The end will not justify the means, yes. Pero alam ng mga militar, palagay ko kahit si Senator Trillanes, yung ginawa niyang awkward mutiny because of desperation, ginawa man nila ito, it was a given situation, but to them, it was clearly defined na ang kapangyarihan sa bansa in this process ay wala sa mga militar, nasa tao pa rin. Alam nila yon. Pero bakit nila ginawa? Sabi nila, it was because of desperation that we have done it. Kaya nakatutuwa ho, palagi ko tayong mga Kristiyano, dapat mag-training ulit bilang sundalo eh. Dapat ibalik yung ROTC. Ibalik yung CAT. Kaya makikita ninyo, napakaraming mga lalaki ngayon, nagpupulbos na rin. Ang sabi ng kaibigan niya, dibdiban mo. Yung ginawa, pinulbusan. Sabi ko, dibdiban mo, wag mong pulbusan. Di po ba? Ang daming ang lalambot ngayon eh. Bakit ho? It's a fatherless generation. At ang naging mga magulang ng maraming kabataan, TB. Ito ang itsura ng ama. Iba yung itsura ng anak. Saan nakuha ng anak yung itsurang yun?
May hikaw. Iba-iba ang kulay ng buhok. Saan niya nakuha? Di sa TV. Yung media ang nagsilbing mga magulang. Isa lang hong solusyon ng Diyos sa mundong ito. Sabi ng Panginoon, I will not leave you as orphans. I will come to you. If this generation is fatherless, there's only one solution. The only solution is the Holy Spirit. Our comforter, our helper, and our friend. Amen? The one who is called alongside to help. Whew! Amen. Come on. Give Him praise in the house. Lumabas ka dyan sa kalye. Pag may nakaharap kang kabataan, ang paggagawa sa iyo kagad. Pastor! Kahit yung mga nagpipidal ng tri-bike sa amin, Pastor! Ganyan tayo ha! Ilalabas ko yung kape ko, 3-in-1. Titimplahin ko. Hindi, kape. Kasi tayo masyadong mga panatiko and regionalistic. Kahit alam mo na yung iboboto mo, kurap yan, 3 na asawa. Dahil kalugar mo, iboboto mo pa rin. Bakit? Because of fanaticism and regionalistic. Tandaan po natin, higit sa mga mamamayan, mga anak tayo ng Diyos. Read the book and let the book become your Facebook. Pace it day after day. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ang tendency ho kasi mga magulang at kapatid, mag-incline sa martial law or dictatorship kung sobrang kapit militar. Ngayon ho, sa Iraq, in-storm yung parliament, yung Green Zone. If you have seen the film Green Zone, si Matt Damon ang bida. Hindi pinalabas sa Amerika ito. Kinontrol, pero naipalabas pa rin. Ito yung kwento mga magulang at kapatid, na naubos ang pera ng Amerika sa Iraq. Yun ang naging downfall nung huling President Bush. Naubos ang kaban. In-invade ang Iraq. Sa buong pag-aakala, merong WMD, Weapon of Mass Destruction. May mga sundalo na nag-CI, tinignan, wala naman. Ang problema, naubos na ang pera. Kaya diba, ang isa sa problema ngayon ng Amerika ay yung kanilang ekonomiya. Napakalaki ng utang nila. Wala na silang reserves. Pag sinabing wala ng reserves, basically, dahil ang aking pong asawa, CPA, minsan nagtatanong ako sa kanya, ang ibig sabihin yung pera mo, bogus na. Katulad ng ating eleksyon, mahalaga din ang eleksyon nila. Bakit nila pipiliin yung businessman? Bakit napakalakas ng karisma ni Donald Trump ngayon? Kasi ang gusto ng mga Amerikano ay isang tao na mamumuno at aasikasuhin ang kaperahan nila. They want to rise up once again economically. Now, it all happens because of militarization. Di po ba? Ang sabi ng mga pamilya sa Amerika, bring our boys back home. Kasi pinakikita sa TV kapag may nahuling Amerikano. Grabe kung pahirapan. Grabe. Sa isang Muslim, pagka ang napatay mo isang Israelita at isang Amerikano, because Israelites and American and its allies, were all considered as infidel. Ang paniniwala nila, pag ito ang mga napatay mo, malaki ang korona mo sa kanilang paraiso. Kaya ang sabi ng mga pamilya, bring our boys back home. Kasi namamatay yung kanilang mga sundalo nang walang kalaban-laban. At ang isang malaking consequence pa nga, naubos ang pera nila. Now, if you're going to take a look at the history of it, nagkaroon ng Great Depression during the time of the early 1900s. 1930, 1940 ho yata yun. Baksak ang ekonomiya ng Amerika. Saan ito lumago? Nung bombahin yung Pearl Harbor. Nung binomba yung Pearl Harbor, America entered into the war.
under President Franklin Roosevelt. At nung binomba yung Pearl Harbor at nag-response ang Amerika, abay, nakita nila magandang negosyo ito. Umunlad ang ekonomiya nila dahil sa giyera. Nag-industrialize sila eh. So kung kayo po ay mapupunta sa Hawaii, documented lahat yan. Sa Pearl Harbor. Kaya gustong-gusto ng Amerika ang giyera. Kasi pag may giyera, may negosyo. At wag ka, mautak sila. Pag binentahan kita ng gamit, ang ibig sabihin, obsolete na itong gamit ko. Kaya sukat ko yung armas mo. Kaya kitang i-invade anytime. Kasi ako nagbenta sa iyo ng gamit. Sukat ko yung gamit mo. At bago ko ibenta itong gamit kong ito, I'll see to it na may mas malakas muna ako. So you see, politically, ang lahat ng itong mga magulang at kapatid, sa surface, kala mo maganda, military might and power. Pero sa likuran, kaya ho dapat ipangaral ng mabuting balita kasi ho, tanging ang salita lamang ng Diyos ang pwedeng bumago ng puso ng isang tao. We will not resolve into it. Ang sabi po rito ng ating Panginoon, you will not multiply horses for himself, nor cause the people to return to Egypt to multiply horses, for the Lord had said to you, you will not return that way again. May advertisement na ang conclusion na ito, never again. Never again. Bakit ayaw nilang manalo itong kandidatong ito? Ayaw nating bumalik, sabi nila, ang ating bansa sa nakaraan. Never again. Sabi ng Diyos, you will not return that way again. Kaya alam niyo ho, relevant na relevant ang Bible sa eleksyon natin ngayon. Dinidiscuss ang citizenship. Dinidiscuss, mga magulang at kapatid, ang track record. Dinadala tayo ng Diyos kung saan ang tama. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Verse 17, are you still there? Verse 17, neither shall he multiply wives for himself. So maliwanag ko yan, ha? Sabi naman ng isang presidential, ako isa lang naman ang asawa ko. Pero marami akong girlfriend. One wife, but many girlfriends. Sabi ng Panginoon, neither shall he multiply wives for himself, lest his heart will be turned away. Kasi ho, mga magulang at kapatid, ang pagkakaroon ng maraming asawa, it means three things: power, sexual prowess, and alliances. Noong unang panahon, nagsisipag-asawa sila sa mga bansa-bansa para magkaroon ng pagkakampi-kampi. Kaya ang inilalagay na sakripisyo, yung mga anak nila. Pinag-aasawa nila sa mga anak ng mga ibang hari sa ibang lugar. Pero sabi ng Panginoon, you will not multiply wives for yourself. Kaya nga ho, nagalit ang Diyos kay Solomon eh. Other than what Judas did, one of the greatest betrayal in the Bible is what Solomon did. He was so much overblessed by God. Walang sino mang tao sa ibabaw ng mundo na pinaboran ng Diyos ng gusto. Pinakamatalinong tao. Pinakamayaman. And yet, brothers and sisters, his heart was turned away from God. Bakit nalayo ang puso niya sa Diyos? Isa sa mga dahilan, sa dami ng asawa. At yung mga asawang yun, may kanya-kanyang mga Diyos-Diyosan na sinasamba. Later on, nakalimutan na rin ni Solomon yung totoong Diyos na naglagay sa kanya sa trono. His heart was turned. Kaya sabi ng Panginoon, lest his heart turn away. At pangalawa pang criteria dito, nor shall he greatly multiply silver and gold for himself. Our nation is poor because of corruption. How much is too much money? Too much money is any amount that can replace trust. It doesn't really matter whether 5 pesos or 500 or 5,000.
The issue is trust. There is a place na kapag naglingkod ka, pagpapalain ka ng Diyos. There is always a place in God that your life will be improved. But let it be done in the ways of God. Pero ang problema sa atin, it is not good politics, it's very bad. Pagkatapos na manungkulan ng isang official, mas lumaki yung asset niya. Kaya critical, pati SALN ngayon. And the Bible affirms that, sabi ng Panginoon, nor shall He greatly multiply silver and gold for Himself. May isang senatorial kausap namin one time. And he was really crying, so broken. Sabi niya, Pastor, with due respect and in fairness, napakahirap sa isang Kristiyano pala talaga. Hindi naman ho siya pastor pero talagang yun yung kanyang vocation. Napakahirap with due respect sa isang Kristiyano ang tumakbo. Meron daw isang wedding lord, tinawagan siya, binibigyan siya ng malaking halaga ng pera. Pero ang kasunduan na ito, pagka naupo ka, huwag mo nang gagalawin ito Wedding lord, drug lord, gangster. May mga facilitation fee lahat kung tawagin. SOP. Okay, ibigay nyo lang yung ganito kalaking halaga. Kami na bahala sa bayan na ito. Titiyakin po namin sa iyo, Congressman, panalo ka na dito. Baka mabili kayo. Baka mabili tayo. So pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon. How much is too much money? Any amount that can replace trust. Maliwanag ho mga magulang at kapatid ang 1 Samuel 8 at ang Deuteronomy chapter 17. That I know God has spoken to us this day in preparation and for us to have an understanding, brothers and sisters, of what would come to pass in the days that will come. And last but not the least, ang sabi po ng ating Panginoon, He must be devoted to the law. Verses 18 and following, also it will be, when He sits on the throne of His kingdom, that He will write for Himself a copy of the law in a book from the one before the priests and the Levites. And it will be with Him, and He will read it all the days of His life, that He may learn to fear the Lord His God and be careful to observe all the words of this law and these statutes, that His heart may not be lifted up above His brethren, that He may not turn aside from the commandment to the right hand or to the left, and that He may prolong His days in His kingdom, He and His children in the midst of Israel. He must be devoted to the Scriptures, ang sabi po ng Panginoon. For what reason? That He may remain humble, and that He will follow the ways of God. He will prolong His life, and He will prolong His kingdom through His children. Pag nagustuhan ang kanyang pamumuno, praise the Lord, somehow it is automatic, without any manipulation, ang tao magtitiwala sa mga susunod sa Kanya. And the key to it is that He devoted Himself to the law. Ibig sabihin, may takot sa Diyos. Pagka kasi walang takot sa Diyos, iniyak na ni Samuel yan. Nag-appoint siya ng hari. Later on, the heart was changed. Up until there came a point in time that the nation suffered so disastrously. If it is not for the grace of God, nobody will be preserved. But thank God, still on the throne. And just like this nation, ang ating pong ugat sa pananampalataya yung bansang ito, mayaman sa awa ang ating bansa. Hindi tayo pababayaan ang ating Panginoon. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Come on, the best clap of praise to the Lord. So itinuturo ko po sa DNA vision, the church engaging in the society. May isang aspeto doon.
Ang sabi ng Panginoon, kapag kayo'y naging bihag sa ibang lugar, contribute to the economy of that nation. Build houses. Be productive. Contribute. For as much as that nation is blessed, you will also be blessed. It's true. Sabi ho ni John F. Kennedy, huwag niyong tanungin kung ano ang pwedeng gawin ng gobyerno niyo sa inyo. Ang inyong itanong, ano ang pwede kong gawin at maitulong sa aking gobyerno. Do not ask what the people or do not ask what the government could do for you. Ask what you could do for your government. We should not be liabilities. We should be an asset. And more than an asset, we have the word of the Lord. Nasa atin ang salita ng Diyos, sumasa atin ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Alam niyo ho, dito sa eleksyon na ito, this is wisdom. Ang titignan ng Diyos ay hindi yung kung sino ang iboboto ng mga tao. Ang titignan ng Diyos ay hindi yung kung sino ang mananalo. Dito sa eleksyon na ito, ang titignan ng Diyos ay ang kanyang mga anak. It is a very strong word, and I stand firm on it. There are times that the Lord has to protect the world from the church. Pastor, tila baliktad ho yata. It's true. There are times that the Lord has to protect the world from the church. If the church compromise, then the nation is affected. But if the church, brothers and sisters, will do what is the right thing, sino man ang maupo, praise the Lord, pagpapalain ng Diyos ang ating bansa. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. The best clap of praise to the Lord. Ako sa totoo lang ho, nung makita ko sa Facebook daw, pinakita sa akin ng mga anak, wala naman kasi akong Facebook, na may mga ilang mga pastor na nag-endorse publicly. I was grieved. I was grieved. Nung manalo ho si FBR noon, ibig sabihin, kapananampalataya natin dahil protestante. At the same time, according to the study, yung panunungkulan ni FBR, ang panahon na kung saan ho, napakababa ng naging resulta ng evangelism at discipleship at that time. Supposed to be, dapat it was during his time na nasaturate natin ang gospel, ang kabuuan ng bansa. Ang lumabas ho kasi mga magulang at kapatid, dahil maraming mga dumikit na mga Kristiyano, instead na ang isulong ay yung mandate ng Diyos sa kanyang salita, ginawang padrino yung presidente sa Malacanang. So there are times that the Lord has to protect the world from the church. And sad to say, during the time of GMA, the church was divided, entirely divided. May mga obispo, may mga pastor, tumatanggap ng pay envelope sa Malacanang mismo. Kaya sabi ni first gentleman noon, yung mga pastor na yan, sunod-sunuran lang sa atin yan. We lose our prophetic voice. We lose our testimony. Imagine, tumatanggap ng envelope sa Malacanang. Sa Bulacan, ang problema ho nila ay coterminus. Kapag ito ang nanalong gobernador, itong network na ito ang pipiliin niya. Bakit? Kasi nung botohan, itong network na ito, iba ang sinuportahan. So you could just imagine, brothers and sisters, dahil sa politika, nahati yung simbahan. And that is one of the strategy of the enemy, divide and conquer. Kaya ho sa eleksyon na ito, ang titignan ng Diyos ay hindi kung paanong bumoto ang sambayanan at kung sino ang mananalo. Ang titignan ng Diyos kung paano tayo buboto. Do not compromise both what God has placed upon your heart
And as you cast your vote, see to it that you are being directed by God. Maliwanag ho ang kanyang salita. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. And you will be blessed by God Himself. Come on, the best clap of praise to the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Are you blessed this evening? There will be one more Sunday. Pero ito pong tarrying nights na ito at itong komunyon na ito, ang komunyon at ang tarrying na magdadala sa atin sa eleksyon na ito. So let's be prepared and brace ourselves up. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras po nito. Shall we all rise? Amen. Wow, purihin po ang ating Panginoon. I pray that this evening, samahan po tayo ng Diyos, mga magulang at kapatid, at kasihan niya tayo sa lahat ng ating pong mga itatalaga sa Kanya. If my people who are called by my name will humble themselves, pray, and seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Amen. Praise the Lord. I don't know of any other kind of prayer that we're going to pray on this coming election po. Pero ho, in prayer, I have set my heart before the Lord that in this communion service, dudulog tayo sa Diyos at didinggin ng Diyos ang atin hong mga panalangin. As we sing this song, we want to pray, let your kingdom come, Lord. Let your will be done here on earth as it is in heaven. Join us, please, as we all together lift up our hearts before the Lord in this song and in prayer. Amen. The words of Christ passed down to generation.